Nagsisimula ang pelikula kay Santiago Pope Garcia, na nagtatrabaho bilang isang private military advisor na inatas ang subaybayan ng ilang tauhan ng drug lord sa rural na bahagi ng Colombia, kasama ang puwersa ng pulisya. Ang pangunahing misyon nila ay makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang lider na si Gabriel Martin Lara. Habang papalapit sila sa isang gusali kung saan naroon ang mga tauhan, biglang sumiklab ang putukan mula sa mga kriminal. Agad na pamwesto si Santiago sa isang ligtas at may takip na lugar at nagpaputok ng grenade launcher patungo sa gusali, na sumire sa kanilang pinagtataguan. Pagkatapos nito, nang mahuli ng mga armadong pulis ang kriminal na nakaligtas sa pagsabog, inimbestigahan nila ito gamit ang pananakot at mabibigat na banta upang ibunyag ang lokasyon ng drug lord na si Lara. Maya-maya, nagsimulang magsalita ang isa sa mga kriminal at sinabi na nasa kung saan sa gubat ang kinaroroonan ni Lara. Ngunit hindi naniwala ang pulis at agad siyang pinaslang, kasama ang iba pang pangunahing kriminal. Ilang sandali pa, ang iba pang mga taong bihag ay inaresto ng pulisya. Sa gitna ng grupo, isang babae ang nakawala at tumakas mula sa mga pulis. Sinubukan ni Santiago at ng mga pulis na habulin siya ng buong bilis, ngunit nabigo silang mahuli siya. Pagkaraan, sumakay si Santiago ng taxi at nagtungo sa isang apartment. Doon ay nabunyag na ang babaeng tumakas na si Ivana ay impormante ni Santiago. Nakipagkasundo siya kay Santiago na ilabas ang kanyang kapatid, na kabilang sa mga naunang inaresto, mula sa kamay ng pulisya, at kapalit nito ay ibubunyag niya ang lokasyon ni Lara kasama ang perang kanyang naipon. Ipinaliwanag ni Ivana na napromote siya at naghahatid siya ng mga van na puno ng pera papunta sa bahay ni Lara sa gubat. Sinabi niya na doon ito itinatago ang kanyang pera. Ipinabatid din niya kay Santiago na ang mga pulis na kanyang kasamahan ay mga kaalyado pala ni Lara, na sinusuhulan nito, at sa buong panahong iyon ay para lamang siyang umiikot sa wala si Santiago. Pagkarinig nito, nagpasya siyang bumuo ng isang mapagkakatiwalaang koponan para sa isang pagnanakaw. Una niyang nakipagkita kay William Ironhead Miller, isang dating kapitan ng Delta Force, na nagsabing sasama lamang siya kung sasali rin si Redfly, na si Tom Redfly Davies. Kaya hinanap ni Santiago ang kanyang matalik na kaibigang si Tom, isa ring dating miyembro ng Delta, na sa panahong iyon ay nagtatrabaho bilang realtor at may komplikadong relasyon sa pamilya at problema sa pera. Kasama ni Tom si Santiago na ihatid ang anak nitong si Tess sa paaralan. Doon tinalakay ni Santiago ang plano at sinabi na nakipagkasundo siya sa ahensya na papayagan silang makakuha ng 25% ng anumang perang kanilang makukuha. Tinataya niyang may higit sa $75 milyon na cash sa safe house ni Lara. Bagamat labis siyang natutukso, nag-aalinlangan pa rin si Tom na sumali dahil napakataas ng panganib at ilegal ang gagawin nila. Ang susunod na ni-recruit ni Santiago ay si Francisco Catfish Morales, isang dating piloto, at si Ben Miller, kapatid ni William. Si Ben, na ngayon ay isang mixed martial arts fighter, ay may laban sa kasalukuyan. Pagkatapos ng laban, nakipagkita si Santiago sa kanila sa locker room at kinumbinsi silang sumali sa misyon. Habang nagaganap ang laban, dumating si Tom at pinag-usapan nila ang kanilang plano sa pagpasok. Gumawa si Santiago ng mga pekeng pasaporte para sa kanila, na gagamitin nila upang makalusot sa immigration bilang Powerline Consultants. Kapag nakapasok na sila sa bansa, malalayo sila sa anumang facial recognition cameras at para silang mga multo. Pagkarinig sa maayos at pinag-isipang plano, sa wakas ay pumayag si Tom, at nagtungo sila sa Colombia. Pagkaraan, nagmaneho ang grupo papunta sa gubat kung saan matatagpuan ang mansyon ni Lara upang magsagawa ng pagmamasid. Nagtago sila sa mga palumpong at sinuri ang kanilang mga posibleng paraan ng pagpasok. Sinabi ni Santiago na tuwing linggo ay nagsisimba ang pamilya ni Lara at may 3 gwardya na sama-sama sa kanila sa 6:09 AM na misa, kaya naiiwan si Lara sa bahay kasama ang hindi bababa sa 3 gwardya. Maya-maya, dumating ang isang van na sinasakyan ni Ivana. Inutusan siya ni Santiago na i-record si Lara at ang pera sa loob ng bahay nito. Hinarap ni Ivana si Lara upang kumpirmahin ang isang shipment habang palihim na ni-record ang hinihingi ni Santiago, at kalaunan ay umalis nang walang nakapansin. Kinagabihan, nag-iinuman ng grupo nang banggitin ni William ang tungkol sa ahensya at kung kailan ito darating. Sumagot si Santiago na ayaw niyang ipaalam sa ahensya ang plano, at iminungkahi na sila na lamang ang magsagawa ng pagnanakaw at itago ang buong pera. Ipinaliwanag pa niya na kung masasangkot ang ahensya, malalaman ni Lara at makakatakas ito bago pa nila ito masubukang hulihin, dahil sa koneksyon nito sa puwersa ng pulisya. Matapos niyang ipaalala sa kanila ang kasalukuyang kalagayan ng kanilang mga buhay at ang mga pinagdadaanan nilang paghihirap, sa huli ay pumayag din sila sa plano.
Upang mabawasan ang posibleng casualties, nagpasya ang grupo na kumilos habang nasa simbahan ang pamilya ni Lara. Tinataya ni Tom na may humigit kumulang 40 minuto sila upang tapusin ang operasyon, ngunit kailangan nila ng dagdag na van para mailipat ang pera, dahil ginagamit ng pamilya ang mga van sa bahay tuwing nagsisimba. Sinabi ni Santiago na ipapaayos niya iyon kay Giovanna. Kinabukasan, nakipagkita si Santiago kay Giovanna upang kunin ang recording at hilingin na maghanda siya ng isang ekstrang van sa loob ng compound ng bahay. Inalok niya ito ng $2 milyon at isang ligtas na pag-alis palabas ng bansa kapalit ng kanyang tulong. Pagkatapos nito, nakipagkita siya sa grupo. Kalaunan, sa isang liblib na lugar, kumuha sila ng mga armor at baril upang maghanda para sa pagnanakaw. Dumating ang grupo sa mansyon sa isang maulang linggo ng umaga, nagtago sa mga palumpong, at hinintay na umalis ang pamilya. Maya-maya, dumating si Giovanna dala ang van, matagumpay na nagampanan ang kanyang bahagi, at umalis. Pagkatapos nito, pumasok ang grupo sa bahay. Tahimik nilang pinabagsak ang mga gwardya ngunit hindi nila makita si Lara o ang pera. Nagtipon sila sa opisina ng bahay at inisip na baka na-set up sila kaya dapat na silang umalis agad. Naamoy ni Santiago ang sariwang pintura sa silid at naalala ang sinabi ni Giovanna na ang bahay mismo ang safe. Napagtanto niyang nasa loob ng mga pader ang pera. Sinuntok at binasag niya ang mga dingding at doon tumambad ang nakatagong salapi. Habang sabik na winawasak ng grupo ang mga pader, nadiskubre nilang mas marami pa ang pera kaysa sa inaasahan nila. Dahil kaunti na lang ang oras, dali-dali nilang inilagay sa mga bag ang makakaya nila at pinuno ang van. Iminungkahi ni Santiago na sunugin ang bahay bilang paghihiganti kay Lara. Habang binubuhusan nila ng gasolina ang paligid, may isang lihim na cabinet na bumukas, si Lara pala iyon. Bigla itong nagpaputok ng walang habas, nabaril si William, ngunit agad namang napatay ni Santiago si Lara. Mabuti na lang at may dala silang medical kits at naagapan nila ang pagdurugo ni William. Pinatay nila ang natitirang mga gwardya bago sindihan ang gasolina at tuluyang masunog ang bahay. Mabilis na kumalat ang apoy at umalis sila sa mansyon. Habang papalayo, napansin nilang papalapit ang pamilya ni Lara ngunit nagmaneho lamang sila ng mabagal at nagpatuloy. Huminto sila sa isang lugar kung saan may naghihintay na helicopter. Nakipagkita rin si Santiago kina Giovanna at sa kapatid nito upang ibigay ang ipinangakong pera. Tinimbang ng grupo ang pera at nalaman nilang umaabot ito sa 6,000 libra, katumbas ng humigit kumulang $250 milyon. Nagkaproblema sila dahil hindi kakayanin ng helicopter ang ganoong bigat sa mataas na altitude, ngunit ayaw nilang mag-iwan ng pera kaya nagpasya silang isugal ito. Kasama rin nila sina Giovanna at ang kapatid nito upang ihatid sila sa hangganan ng Pero. Pagkaraan ng ilang oras, nakarating si Giovanna sa kanyang destinasyon. Hinarap siya ni Tom at tinanong kung alam ba niya ang kanilang mga pangalan, dahil siya lang ang nakakaalam tungkol sa kanila. Tiniyak ni Giovanna na alam lang niya na nagsilbi silang magkakasama batay sa sinabi ni Santiago. Dumating si Santiago at ibinigay ang kanilang mga pasaporte at $3 milyon kasama ang 2 tiket upang magsimula ng bagong buhay sa Sydney, Australia. Tinanong ni Giovanna kung paano siya makokontak, na tila nagpapahiwatig ng damdamin para kay Santiago. Napansin man ito ni Santiago, pinili niyang manatiling propesyonal at sinabing hindi siya maaaring kontaken. Nagpaalam sila sa isa't isa sa isang mapait ngunit makabuluhang sandali. Habang tinatawid ang Andes, lumitaw ang problemang kinatatakutan nila sa bigat ng kargada. Biglang yumandar ng sablay ang makina kaya napilitan silang magbaba ng ilang bag ng pera o mamamatay sila. Hindi pa rin nila natawid ang kabundukan kaya bumaba ang altitude at kinailangan nilang maglanding. Dahil nahihirapan silang makalapag ng ligtas dahil sa bigat, naghulog sila ng isang sako ng pera at sa kabutihang palad ay ligtas na nakalapag sa isang sakahan. Dumating ang mga armadong taga-nayon at sinubukang kunin ang pera. Sinubukan ni Santiago silang pakalmein ngunit nang may isang umabot sa sandata, napilitan si Tom na pumatay ng ilan. Upang makabawi sa pinsala at mga nasawi, inalok ni Santiago ang pinuno ng nayon ng bahagi ng pera. Tinanggap ito at pinahiram sila ng mga mula upang buhatin ang mga bag. Habang naglalakad kasama ang mga mula, isang binatang puno ng galit ang nakatitig sa kanila dahil sa pagkamatay ng kanyang ama. Pinagsabihan siya ng pinuno ng nayon na tumabi dahil nabayaran na ang kanilang pagkakamali. Nagpatuloy sila at nagpahinga sa kagubatan. Kinabukasan, habang umaakyat sa mabatong bundok, nahulog ang isa sa mga mula kasama ang bag ng pera dahil sa tarik ng daan. Pagkaraan, kinailangan nilang akyatin ang mas mataas na bahagi kaya pinalaya nila ang mga mula at sila na mismo ang nagbuhat gamit ang lubad. Sa sobrang lamig, napilitan si Ben na magsunog ng kaunting pera upang makagawa ng apoy.
Kinabukasan, habang patuloy silang umaakyat, biglang may nagpaputok sa kanila. Naghiwa-hiwalay sila upang hanapin ang mga bumaril. Natuklasan ni Tom ang isang binatilyong may hawak ng baril at binaril niya ito sa ulo. Inakala niyang tapos na ang problema, ngunit ang anak ng lalaking napatay niya kanina ay nasa likod pala niya. Bigla siyang pinaputukan nito at tinamaan sa ulo, agad na namatay si Tom. Napatay rin ni Santiago ang binata. Sa pagkamatay ni Tom, napaluha ang grupo. Sinisi ni William ang kapatid niyang si Ben, sinasabing ang apoy na ginawa nito ang nagbigay ng senyales sa kalaban. Ngunit napansin ni Santiago na ang mga kabataang iyon ay mula sa nayon at matagal na silang sinusundan para maghayganti. Hinikayat niya ang grupo na ipagpatuloy ang plano dahil nararapat sa pamilya ni Tom ang pera. Binalot nila ang bangkay ni Tom at nagpatuloy sa paglalakbay. Sa nyebeng bundok, narating nila ang lugar kung saan may sasalubong sa kanilang bangka. 5 araw na silang huli kaya nag-alinlangan sila kung naroon pa ito. Pinapunta nila si Ben upang tingnan. Sa kabutihang palad, bumalik siya kinabukasan na may magandang balita, naroon pa ang bangka at binigyan pa niya ng pera ang driver upang hindi umalis. Ipinabatid din niyang may higit 20 armadong kabataan sa bayan na naghahanap sa kanila, nakaalyado ni Lara. Iminungkahi ni Santiago na patayin ang mga ito ngunit tumutol ang iba, ayaw nilang pumatay ng inosenteng mga bata. Inako ni Santiago ang sisi at humingi ng paumanhin. Nagpasya silang dalhin lamang ang kaya nilang buhatin at itapon ang karamihan ng pera sa bangin dahil hindi nila kayang sabay dalhin ang pera at ang bangkay ni Tom sa mahabang distansya. Naunang bumalik si Ben sa bangka nang hindi napapansin habang ang iba ay nagdala sa bangkay ni Tom patungo sa bayan. Sa daan, may nakitang abandonadong sasakyan. Ilang sandali matapos iyon, isang binatilyo ang lumabas, binuksan ang ilaw ng kotse habang nakatutok ang baril sa kanila. Ngunit si Santiago, na ayaw nang pumatay pa ng mga kabataan, ay ibinaba ang kanyang baril at marahang pinakalma siya. Hindi pa rin kumbinsido ang binatilyo at tumawag ito ng mga kasamahan bago pa siya maaga ni Santiago. Agad nilang pinaandar ang sasakyan sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga cable at nagmaneho papunta sa bangka, ngunit may 2 kotse ang nagsimulang humabol sa kanila. Upang makatakas ng walang masaktan, pinaputukan ni Santiago ang mga gulong ng mga ito upang mapahinto sila, at madali silang nakatakas. Pagkalabas nila ng ligtas, nagtipon-tipon sila upang paghatian ang perang nakuha nila na nagkakahalaga ng 5,334,120. Hinati ito sa 5 bahagi na umabot sa 1,668,824 bawat isa. Nang hilingin ng abogado ang kanilang mga pirma upang may deposito ito sa kani-kanilang mga account, lahat sila ay pumirma at inilaan ang kanilang bahagi sa family trust ni Tom. Nagtatapos ang pelikula habang nagpapalam sila sa isa't isa, handang tuklasin ang susunod na yugto ng kanilang buhay. Nanatili si Williams upang makausap si Santiago, na nagsabing baka pumunta siya kay Giovanna sa Australia. Nagpaalam si William at iniabot sa kanya ang isang papel na may nakasulat na coordinates ng malalaking bag ng perang kanilang itinapon, umaasang balang araw ay may mabuti siyang magagawa rito. At doon nagtatapos ang pelikula. Sana ay nagustuhan ninyo ang aming video. Panoorin ang susunod na recap sa screen at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kamangha-manghang recaps. Kita-kita tayo sa susunod.